husay, pagsakapabuhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasamang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa iyo. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dilalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang matutuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin nyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo pasasapoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi nyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi nyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw. At sasabihin din nila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at di namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano nga ba ang makapagliligtas sa atin? Pananampalataya natin o mga mabuting gawa natin? Our faith or our good works? Ano nga ba? Meron po kasi mga nagsasabi yung pananampalataya lang daw natin ang makapagliligtas sa atin sapagkat yan daw ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Halimbawa sa Efeso 2:8 hanggang 9 na nagsasabing, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito therefore daw ay bigay ng Diyos at hindi galing sa atin. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa. On the other hand, may mga nagsasabi naman na maliligtas tayo dahil sa ating mabubuting gawa. At ang isa sa mga Bible verses na kino-quote nila ay ang ating mabuting balita. Kung saan nga naman sasabihin daw ng ating Panginoon pagdating ng panahon sa kanyang mga nasa kanan o sa mga mapupunta ng kalangitan. Pinakain niyo ako, pinainom niyo ako, dinalaw niyo ako, pinaramtan niyo ako, inalagaan niyo ako. In other words, gumawa kayo ng mabuti sa akin sa pamamagitan ng inyong kapwa-tao. Gayunpaman, kung pag-iisipan po natin na mabuti yung mabuting balita na binasa natin. Tama na in-acknowledge ni Kristo ang kanilang mabuting gawa, pero ito pa rin ay bunsod ng pananampalataya. Sipin po ninyo, una, tinawag nila si Jesus na, Panginoon,
So, hindi lamang nila siya kilala, kanila rin siyang kinikilala bilang Diyos talaga. Kaya nga tinawag na Panginoon. Ito pa isa, hindi nila alam. Hindi sila aware sa mabuting ginawa nila. Kasi ang tanong nila, kailan po namin kayo, Panginoon, nakitang nagutom at pinakain namin kayo? Nauhaw at pinainom namin kayo? Nabilanggot, nagkasakit at dinalo namin kayo? Walang maisot at pinaramdam namin kayo? Kailan? Hindi sila aware sa mga kabutihang ginawa nila na nag-pile up na marami ng kabutihan. So, ibig sabihin, hindi nila alintala, hindi nila pansin. And that basically, for me, is one basic proof of faith. Ng isang pananampalatayang malalim, ng isang pananampalatayang totohanan. Sapagkat ito'y pananampalataya nagkakaroon na ng epekto sa ating katauhan. Ang sabi ng Panginoon, sa puso nagmumula ang mga kabututan. Conversely, ang ibig sabihin din nun, sa puso nagmumula ang mga kabutihan. Na kung papaanong hindi alam ng isang tao na mabuti siya, na matulungin na siya, mapagpasensyo na siya, matibay ng pananampalataya niya, maunawain na siya, mapagbigay na siya, mapagpatawad, mapagkumbaba na siya, makakalikasan na siya, makataon na siya. Kasi nga, ito yung sinasabi ni San Pablo, na hindi na siya ang namumuhay sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao, kundi si Kristo. Siya ay bagong nilalang na, at yun ay dahil sa pananampalataya niya, dahil si Kristo ay tinanggap na niya talaga sa buhay niya. At yun ang makapagliligtas sa atin. Yung pananampalataya nating natural na nagbubunga ng mabuting gawa sa buhay natin. Hindi po pwedeng pananampalataya lang, bagamat ito ang mas mahalaga kaysa mabuting gawa sapagkat bigay ng Diyos to eh. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo sumasampalataya sapagkat ibinunyag niya ang kanyang sarili sa atin sa mundo Pero hindi po pwedeng hindi ito magbunga sa atin ng mabuting gawa sapagkat sabi nga po ni Santiago, patay ang pananampalataya ng walang gawa. At hindi rin naman po pwedeng mabuting gawa lang kung hindi naman ito bunga ng ating pananampalataya. Dapat kombinasyon ng dalawa sapagkat kung bawat isa lang, magkukulang sila. Dapat kombinasyon nilang dalawa sapagkat pareho silang mahalaga. Therefore, maganda po siguro ang tanongin natin ang ating sarili, ano na po ang estado ng pananampalataya natin at ng mabuting mga ginagawa natin? Ito ba ay kombinasyon ng dalawa? So much so na ito ay nagbubunga na ng natural na mabuti sa ating pagkatao. Kasi dahil sa ating pananampalataya ay talagang nararamdaman, nahiwatigan at naranasan na natin at ng kapwa natin si Kristo. Besides, kapag tunay ang ating pananampalataya at si Kristo na ang nabubuhay sa ating puso, siguradong hindi na natin talaga maalala ang ating mabubuting gawa. Kung papaano ang paghinga natin ay natural na at hindi natin napapansin kung ilang beses tayo humihinga, ganoon din ang ating mga mabubuting gawa. Kasi hindi na talaga tayo ang siyang maghahari sa buhay natin, kundi si Kristo na mag-inspire sa atin na gumawa ng mas maraming mabuting gawa. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal na biyaya sa ating banal na misa, lalo pa kung wala tayo pa sa estado ng ganito. Dahil hindi pananampalataya lang at hindi mabubuting gawa lang ang makapagliligtas sa atin, kundi ang natural na kombinasyon nilang dalawa sa buhay natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo. Panginoon, naway maging totoo sa aking buhay yung katotohanan may magagawa ka at diringgin mo ang samo ko. Na magiging makatotohanan lang talaga kung ikaw ay mag-aahari sa puso ko. Because when that happens, sigurado, makikita ko kung paano ka gagawa sa buhay ko. Kung paano mo diringgin ang mga pagsamo ko. Yung mga pagkakataong alam ko na hindi naayon sa kalooban mo yung buhay ko. Ito yung mga pagkakataon na nalalayo ako sa iyo. Tulungan mo akong bumalik. Mayroong magandang mangyayari sa iyo.
sa buhay mo, sa pamilya mo. Kung lalapit ka kay Jesus, kamusta ka na kapatid? Nandyan ba ang Panginoon sa puso mo? Kasi dapat nakikita ito sa buhay mo. Dapat magkaugnay ang mabuting ginagawa natin. Hirap ba tayong magpakabuti? Hirap ba tayong iwas sa tukso? Hirap ba tayong sumampalataya? Tingnan natin. Baka hindi ganap ang pananampalataya natin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng pagkakataong upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilala, minamahal na iyong Mama. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami
ay dulot sa puso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pag-asalo ngayon sa iyong banal na piking, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamahasayin. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Ha- Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you.
alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalay ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Amin. Inilaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dahisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa taginis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin iaalay ang pag-ibig na walang